Hi, hello po. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroroon. Nagbabalik ho muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga ina-upload na video dito ho sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At para ho sa aking vlog ngayong araw ho na ito ay dumako ho tayo dito sa Western Visayas, dito ho sa lalawigan ng Antique. So yan ho ang aking ibabahagi ngayong araw na ito. Ito ho nga lalawigan ng Antique. Ang lalawigan ho ng Antique ay sakop ho ng tinatawag na Western Visayas. Ang region ho ng lalawigan ng Antique ay Western Visayas at ang capital ho ay ang San Jose de Buenavista at meron hong 18 municipalities at meron hong kabuuang 590 barangay. Ang lalawigan ho ng Antique ay kilalang-kilala ho sa natural attractions. So marami hong beaches ho dito. Gaya ho nitong Malalison Island at ito hong Seco Island. So bukod ho sa magagandang beach dyan ho sa lalawigan ng Antique, meron din ho silang waterfalls. Isa ho dyan ay ang tinatawag hong Bugtong Bato Falls. At ang isa rin ho sa dinarayo ay ito hong Malumpati Cold Spring. Meron din ho silang pinagmamalaking outdoor adventures. Ito ho yung mountain climbing doon ho sa Mount Madjaas. Isa pa rin ho dinarayo rito ay ang The Rice Terraces of Sibalom. Kilalang-kilala din ho ang lalawigan ng Antique dito ho sa ilang cultural heritage. Ito hong festival gaya ho nitong Binirayan Festival. Isa rin ho sa pinagmamalaki nila dito ay ang unique delicacies gaya ho ng sweets, strawberries sa barangay San Remigio. Ang lalawigan ho ng Antique ay meron hong kabuuang population na 643,173. So ito po ay ayon sa 2024 census. At base ho sa talaan ng COMELEC nitong 2025, meron hong registered voters ang lalawigan ng Antique ng umabot ho sa 399,553. Ang nagwagi hong gobernador dyan sa lalawigan ng Antique ay ito pong si Paulo Javier. So siya ho ay naupo na noong June 30, 2025 at matatapos ho ang kanyang termino sa June 30, 2028. Base ho sa resulta ng labanan ng pagkagobernador dyan sa lalawigan ng Antique nitong nakaraang May 12, 2025 ay tinalo ho ni Paulo Javier itong si Jonathan Tan at si Edgar Dinosta. At base ho sa nakuhang boto ho ni Paulo Javier kumpara ho kay Jonathan Tan, lumamang ho ang nanalong gobernador sa lalawigan ho ng Antique na may kabuang boto ho na 47,183. So yan ho ang naging kalamangan ng nagwaging gobernador dyan ho sa lalawigan ng Antique. Ang nakalaban ho ng nagwaging gobernador sa lalawigan ho ng Antique ni Governor Paulo Javier ay ito hong si Jonathan Tan. At base ho sa kanyang political career, siya ho ay dating mayor ng Pandan, Antique simula pa ho noong 2010 hanggang 2019 at naging chairman and administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority simula ho noong April 28, 2023 hanggang January 12, 2024. At noon naman hong January 12, 2024, siya ho ay naging undersecretary ho ng Department of Interior and Local Government. Siya ho ay hinirang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At natapos ho ang kanyang panunungkulan ho dyan hanggang October 2024.
At ito nga hong nagdaang eleksyon sa labanan ho ng pagkagobernador diyan ho sa lalawigan ng Antique ay natalo ho itong si Jonathan Tan dito ho kay Paulo Javier. Ito hong nagdaang eleksyon 2025. Ang isa pa ho sa nakalaban na mahigpit nito hong si Paulo Javier sa labanan ho ng pagkagobernador diyan sa lalawigan ng Antique ay ito hong incumbent Vice Governor na si Edgar Dinosta. So ito hong si Vice Governor Edgar Dinosta ay dati hong professor ng University of Antique at naging konsehal ho sa Sibalom Antique at naging board member ho ng First District of Antique simula ho 2010 hanggang 2016. At simula ho sa taong 2016 hanggang 2025, siya ho ang Vice Governor ng lalawigan ng Antique. At ito ho nga nagdaang midterm election May 12, 2025, siya ho ay natalo ng nagwaging gobernador ho na si Paulo Javier dito sa nakaraang May 12, 2025 election. Ang nagwagi hong gobernador sa lalawigan ho ng Antique na si Paulo Javier ay dati hong representative sa Antique mula pa ho 2010 hanggang 2019. At noong 2019 ho, lumaban siya sa pagkagobernador, subalit natalo ho siya ni Rodora Cadjao. At pagdating naman ho ng taong 2022, siya ho ay lumaban sa pagkakongresista sa lalawigan ho ng Antique, subalit siya ho ay natalo ng kasalukuyang senador ho na si Loren Legarda. At ang nagwagi naman hong vice-gobernador sa lalawigan ho ng Antique, ito hong nagdaang election May 12, 2025 ay ito hong si Genevieve Lim Reyes. At base ho sa naging resulta ng labanan ho ng pagka-vice-gobernador sa lalawigan ho ng Antique ay lumamang ho itong si Genevieve Lim Reyes laban ho kay Nene May Plameras ng 39,185 votes. At base ho sa political record ho nitong si Genevieve Lim Reyes ang nagwagi hong vice-gobernador ng lalawigan ho ng Antique. So ito ho ay dating mayor ng Caluya, Antique simula ho noong 2016 hanggang 2019 at naging vice mayor ho noong 2019-2022 sa Caluya, Antique. Ang mahigpit hong nakalaban ng nanalo hong vice-gobernador ng lalawigan ng Antique na si Genevieve Lim Reyes ay ito hong si Nene May Plameras ay dati hong board member ng First District ho ng Antique simula ho noong 2019 hanggang 2025. So balikan lang ho nating muli ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ho ng Antique nitong May 12, 2025 ay ito pong si Paulo Javier na galing ho sa angkan ng mga Javier na namuno rin ho sa lalawigan ng Antique ng mahabang panahon sa posisyon ho ng pagkagobernador at representative sa lalawigan ho ng Antique. At pagdating naman ho sa pagka-vice-gobernador, meron hong bagong vice-governor ang lalawigan ho ng Antique at ito ho ay si Genevieve Lim Reyes. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw po na ito. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo and God bless po. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to subscribe po dun sa mga bago para ma-update po kayo sa aking mga video na i-upload ho dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa panonood.